Mga ka-Republic, naging matigas pa rin ang puso ng mga godfather sa PBA sa patuloy na pagtangging makabalik sa liga si Greg Slaughter. Kahit isa na si ROH coach Yeng Yao sa nagsabing come clean on Greg Slaughter na natiling bingi ang mga kinauukulan. Ayon sa mga reports, wala sa lineup na sinabmit ng Titan Ultra ang pangalan ng former Ginebra player. Samantala, opisyal na magsisimula ang Commissioner's Cup ngayong gabi at sa main event, mabibinyagan sa apoy ang Macau Black Knights laban sa mas pinalakas na kupuna ng Converge. Sa labang ito, masusukat din kung taglay pa rin ba ni Mikey Williams ang dating galing pagkatapos niyang mawala sa PBA ng 3 taon. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagsumiti na ng kanilang official lineup ang mga PBA teams. Required ito bago magsimula ang conference. Unang-una na para sa pagbabantay sa salary cap at syempre pa para sa official roster na gagamitin ng technical committee at ng media. At wala sa official lineup ng Titan Ultra ang pangalan ni Greg Slaughter. Sa kabila ng pahayag ng kanilang team management na nagkasundo na sila at naipadala na raw sa PBA office ang mga detalye, katakatakang tila hindi iyon inaksyonan ng mga opisyal ng liga. Dahil kung nagkaroon ng aksyon, dapat ay nasa official lineup ng Giant Racers ang pangalan ni Greg Zella. Ibig sabihin, sarado pa rin ang pinto ng liga para sa 7-footer na former Ginebra player. Naging matigas pa rin ang puso ng mga godfather sa PBA para sa hangarin ng isang manlalarong gustong bumalik sa first professional league in Asia. Nauna nang nanawagan ng outspoken coach ng Rain or Shine na si Yeng Yao, come clean on Greg Slaughter. Isa publiko raw kung ano ang kasalanan ng Cebuano Giant, patawan ng angkop na parusa pero wag daw pagkaitan ng pagkakataong maghanap buhay. Ngunit bingi sa panawagang ito ang mga kinauukulan. Kung sino man po kayo na humaharang sa pagbabalik ni Greg Slaughter sa liga, nasasalming sa inyong aksyon na sobra kayong makasarili at walang tunay na malasakit sa PBA. Kung nabigo si Slaughter na makabalik sa PBA, si Mikey Williams na binansagan ding Damun ay opisyal nang magbabalik. Suot ang Converge jersey, aabangan ng marami kung taglay pa rin ba ng Phil-Am Guard ang dating husay nang una siyang maglaro sa Tok and Tex. Maaalalang natulungan niya ang TNT na makasungkit ng 2 kampyonato sa unang 2 taon niya sa team. 2 beses din siyang nanalong finals MVP. Ngunit pangit ang naging ending ng samahan nila ng tropang 5G. Nagde-demand na si Williams ng mas mataas na sahod na bandang huli ayaw ng pagbigyan ng TNT team management dahil parang ginagatasan na sila ng Phil-Am Guard. Nakipagmatigasan si Williams sa management, tumagal ng 2 taon ang gusot hanggang magpasya na lang sina Chot Reyes na i-trade ito sa Converge kapalit ni Jordan Heading. Isang malaking sugal ang ginawa ng Fiber Xers. Hindi rin sila sinipot ni Williams kahit ang dati nilang player na si Jordan Heading na naging kapalitan nito ay naglalaro na sa TNT. Pero ngayong Commissioner's Cup, napapayag din nila si Mikey Williams. Malisyosong komento ng iba, baka raw ubos na ang savings kaya pumirma na rin sa Converge. Ano tanuman, walang dudang palalakasin ang Converge ng pagdating na ito ni Mikey Williams. Matapos ang masakit na pagkatalo sa Ginebra sa quarterfinals ng All-Filipino kahit pa mayroon silang twice to beat advantage, mandi lalong naging desidido si Vice Gov Coach Delta Pineda na palakasin ang kanilang team. At mamayang gabi nga, main event, ang laro ng Converge laban sa guest team Macau Black Knights. Dito muling makikita kung taglay pa rin ba ni Williams ang shooting touch na sumunog sa mga kalabang team noong naroon pa siya sa Tok and Tex. Hindi lang si Mikey Williams ang aabangan ng mga fans, pati mga kakampi, nasasabik mapanood si Calvin Abueva na maglalaro para sa Fiber Xers. Sabi ni Justin Baltasar, mayroon daw silang isang veteran na mag-guide sa kanila. Kahit daw sa team practice pa lang, iba ang effort na ipinapakita ni The Beast.
Kaya marami ang nagsasabi kung naong Siami ang Converge sa nakaraang Philippine Cup, ngayong Commissioner's Cup ay mukhang magiging seryosong title contender ang tropa ni Coach Delta. Lalo na at tutulungan sila ng import na 7-footer na si Kylor Kelly. Hindi lang basta matangkad si Kylor Kelly, siya ay 7-footer na may 7-foot 4 wingspan. Katunayan, naging all-time leader siya sa blocks sa Oregon State. At makikita nating lahat yan kung gagana ba yan dito sa PBA. Ayon sa mga report, ngayon ay isa ang Converge sa may pinakamalakas na frontline dahil makakatuwang ni Kelly ang twin tower na sina Justin Aranya at Justin Baltasar. Sabi ni Balti, pwede siyang mag-slide sa small forward at si Aranya naman ang power forward at maglalarong number 5 si Kylor Kelly. Magiging matibay na frontline ito na mahihirapan kahit ang 7'3" na si Bolbol ng Tok and Tex. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.